Tunghayan natin ngayon, ang romance thriller film na, Man in Love. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa Sangano ngunit may pusong mamon na si Acheng na taga-singil ng isang pautangang sindikato. Araw-araw niyang nililibot ang paligid na nasasakupan niya upang mangolekta ng bayad. Malupit siya sa kapwa gayon din sa kanyang sarili. Isang araw ay nangolekta siya ng utang ng isang tawistang pari. Nang malaman niyang hindi makakapagbayad ang pari ay kumuha siya ng isang garapon at pinukpok ito sa kanyang ulo. Sinabihan niya ang pari na siya naman upang sabay na silang mamatay. Nagmakaawa ang pari at nagsabing ang natitira niyang pera ay para sa surgery ng anak. Imbis na makasingil ay binigyan niya pa ito ng pera para mabilhan ng vitamins ang anak na may sakit. Pagkalabas ng templo ay para siyang lasing maglakad dahil sa hilo. Pati ang ilong niya ay dinugo na rin. Sunod na pinuntahan nila ang may-ari ng isang tindahan. Uminom siya ng gasolina sa harapan ng may-ari. Sa takot nito sa kanya ay agad itong nagbayad ng utang. Kapag alam niyang gipit ang may utang ay tinutulungan niya ang mga ito kaya mabait sa kanya ang mga tao sa paligid. Matapos ang araw ay dumiretso siya sa hideout kung saan nagsusugal ang kanyang boss na si Madam Chai. Nagalit ang boss sa liit ng koleksyon nila. Sinabi ni Acheng ang dahilan kung bakit di makapagbayad ang ibang may utang sa kanila. Muling nag-utos ang boss na singilin nila ang pasyente sa ospital na masyado nang malaki ang utang sa kanila. Nang makumpirma niya ang pasyenteng kamatos na may utang sa kanila ay biglang lumabas ang anak nito na si Houting galing banyo. Agad siyang nabighani sa dalaga sa una nilang pagkikita. Iniabot niya sa dalaga ang kontrata ngunit nagwika ito na wala silang pambayad. Inutusan niya ang mga kasama na ilabas ang ama ng dalaga ngunit pinigilan sila ng anak nito. Nangako si Houting na siya ang magbabayad ng utang ng ama. Pinapirma nila ang dalaga ng bagong kontrata kung saan kailangan niyang magbayad ng 3,000 kada araw sa loob ng ilang buwan. Nakonsensya si Acheng kaya nag-iwan siya ng regalo sa dalaga at calling card kung sakaling kailangan nito ng tulong. Tulad ng ibang lalaki, minsan ay nagsasona si Acheng pantanggal ng stress. Kinabukasan ay nagsimulang silayan ni Acheng si Houting sa pinapasukan nitong kooperatiba, sa binibilhang tindahan, sa ospital at hanggang sa makauwi ito. Nang maghapunan ay tumabi siya sa upuan ng dalaga habang kumakain ito. Para siyang si Robin Padilla umasta. Inalok niya ang dalaga na makipag-date sa lalaki para makabayad ng utang, ngunit nagalit ito at iniwan siya sa ere. Nakatira si Acheng sa bahay ng kuya niyang barbero at ang ama niya naman ay isang bus driver. Sa loob ng kooperatiba ay gumawa siya ng eksena. Kumuha siya ng maraming numero upang makahingi ng tawad at makausap niya ng matagal si Houting. Nang mamagitan ng manager ay nagselos si Acheng at sinugod ito. Tumawag si Houting ng pulis kaya naaresto si Acheng. Sa presinto ay tinanong ng pulis ang dalaga tungkol sa reklamo niya. Sinabi ng investigador na may rason si Acheng na kulitin at singilin siya dahil atrasado na ang utang nilang mag-ama. Sa kabilang banda ay nagsabi ang pulis na buti na lang at hindi nagdemanda ang manager, kundi ay makukulong siya. Dahil walang may kaso sa kanya, nagpa siya si Houting na lisanin na ang lugar. Sa bahay ay nakaisip si Acheng ng strategy upang maligawan si Houting. Gumawa siya ng bagong kontrata kung saan ay mababawasan ang utang ng dalaga kapag nakipag-date ito sa kanya. Kinabukasan ay pinaliwanag niya ito sa dalaga. Sa tuwing papayag si Houting na makipag-date ay kukulayan niya ang isang kahon at kapag nakulayan na ang lahat ng kahon ay bayad na silang mag-ama sa lahat ng utang nila. Inasar niya ang dalaga na college graduate pero hirap makaintindi. Napikon si Houting kaya binuhusan siya nito ng orange juice bago umalis. Kinagabihan sa ospital, sinabihan si Houting ng staff na overdue na ang utang nila at kung hindi sila makakapagbayad ay aalisin ng ama niya sa silid nito. Sinubukan niyang tawagan ang mga kamag-anak ngunit ni isa sa kanila ay hindi siya pinautang. Pag-uwi niya sa bahay ay napilitan siyang pumayag sa ginawang kasunduan ni Acheng. Nagkita silang dalawa upang liwanagin ang kasunduan. Sinabi niyang pwede lang siyang sumama sa kainan at galaan. Nang magbiro si Acheng na kailangan niyang paliguan siya ay muntik nang buhusan siya ng dalaga ng tsaa. Sa huli ay nagkasundo sila ayon sa limitasyon ng dalaga. Habang nagiinom ay sinamahan siya ng dalaga at iyon ang unang date nila kaya iyon din ang unang kulay sa kahon. Nasundan iyon ng pangalawang date. Pinadadalhan niya rin ng bubble tea si Houting sa pinagtatrabahuhan nito. Inayos niya ang kanyang pananamit at pinagupitan ang buhok sa kanyang kapatid.
Minsan ay natsyempohan ni Hao-ting si Acheng na inaalagaan ang kanyang ama sa ospital. Kinabukasan ay nanibago si Acheng sa date nila ni Hao-ting. Biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil sinasabayan na siya ng dalaga sa pagkain sa restaurant. Minsan ay biniro niya ang dalaga nang mapadaan sila sa isang hotel. Tulad ng inaasahan ay di umubra ang biro niya sa dalaga. Isang araw, nakita ni Acheng ang mga kasama niyang kolektor na sinasaktan ang may-ari ng tindahan sa palengke. Pinigilan niya ang mga kasama dahil hindi ganoon ang throttle niya sa mga may utang. Habang nangyayari ang kaguluhan ay nakita siya ni Hao-ting. Pagdating sa hideout nila ay nagalit siya at sinabihan ng boss na siya ang bahala sa mga tindero sa palengke. Sinumbatan siya ng boss na kung hindi dahil sa kanya ay nabaon sa utang ang kapatid niyang may-ari ng barbershop. Binalaan siya ng boss na kung hindi niya gagawin ng maayos ang trabaho niya ay sisingilin nito ang utang ng kapatid niya. Nang magpunta si Hao-ting sa ospital pagkatapos ng trabaho ay inabutan niyang binabasahan ni Acheng ng comics ang kanyang ama sa labas upang maarawan ito. Biglang nagbago ang pakikitungo niya sa binata dahil sa nasaksihan sa palengke. Gustong putulin ng dalaga ang kasunduan nila ngunit walang ideya si Acheng kung ano ang nagawa niyang mali. Sinabihan niya ang dalaga na nandoon siya dahil mahal niya siya. Gayunpaman, galit na nagpumiglas ang dalaga at tinulak ang wheelchair ng ama pabalik sa silid nito. Muling nagpunta si Acheng sa sauna upang maglabas ng sama ng loob ngunit pati ang chicks niya doon ay tinanggihan na siya. Makalipas ang ilang araw, lasing na nagpunta si Acheng sa ospital at binabawi ang salitang binitawan sa dalaga na mahal niya siya. Natigilan siya nang makita niya na wala nang nakaratay sa kama ng ospital. Napagtanto niya na pumanaw na ang ama ni Hao-ting. Sa punerarya ay nagdadalamhating mag-isa ang dalaga. Di nagtagal ay dumating si Acheng at nagpanggap na biyenan niya ang namatay. Kasama ang mga kaibigan sa palengke, inasikaso nila ang burol at nagbigay sila ng respeto sa namatay na ama ni Hao-ting. Naramdaman ni Hao-ting ang kabutihang loob ni Acheng. Doon niya rin nadiskubre na hindi si Acheng ang nanggulo sa palengke kung hindi ibang tao. Nalaman niya rin na tinutulungan ni Acheng ang mga taong nagigipit. Magkasama nilang binigkas ang ritual palabas ng punerarya habang bitbit ang abo at larawan ng ama ng dalaga. Tapos ay hinatid niya ang dalaga sa tinutuluyan nito. Kinabukasan, matapos hatiran ng ama ng gamot at bitamina, pinuntahan niya si Hao-ting upang bigyan din ito ng mga supplement pampalakas ng katawan. Bago siya umalis ay niyaya siya ng dalaga na mag-ice candy muna sa rooftop. Doon ay tinanong siya ni Hao-ting kung ano ang nagustuhan niya sa kanya. Nang sumagot si Acheng na nagustuhan niya siya dahil mahaba ang mga hita niya at mabango siya, binigyan siya ng isang halik ni Hao-ting. Di nakapagpigil ang binata at tinuka ang dalaga. Nagbiro pa ito na gawin na nila ang ipinagbabawal na ritual doon. Simula noon ay masaya na silang magkasamang nagde-date. Di nagtagal ay nagsama ang dalawa sa iisang bubong. Pangarap ni Hao-ting na magtayo ng sariling bubble tea shop gamit ang perang niloan niya sa kumpanya at pera ng ama sa insurance. Sumunod na araw ay napatrouble si Acheng dahil tinangka siyang saksakin ng may-ari ng tindahan ng fruit shake. Kinagabihan ay ipagdiriwang nila ang 99th day anniversary nila. Nagtungo si Acheng sa restaurant kahit paduguan siya. Ibinalita niya sa partner na maghahanap na siya ng ibang trabaho at ipagtatayo niya siya ng pangarap niyang bubble tea shop. Kinabukasan sa hideout ni Madam Chai, nagpaalam siya sa boss na titigil na siya bilang kolektor ng utang. Alam ng boss na gusto nang magbago ni Acheng dahil kay Hao-ting. Binanggit ni Acheng na magtatayo na lang sila ng bubble tea shop. Nagwika ang boss na kakailanganin niya ang malaking halaga kaya hinimok siya nito na sumali muna siya sa isang oportunidad kung saan makakakuha sila ng malaking pera. Determinado si Acheng sa desisyon kaya hindi siya nakumbinsi ni Madam Chai. Sumunod na araw ay nag-inquire ang dalawa ng rerentahang bubble tea shop sa magandang lokasyon. Doon nila nalaman na sobrang mahal ang renta sa pagtatayo ng tea shop sa prime location. Sinubukan niyang maghanap ng ibang lokasyon ngunit sadyang kulang ang pera nila upang simulan ang negosyo. Sa kagustuhan niyang masimulan ang negosyo, naisipan niyang puntahan si Madam Chai upang alamin ang inaalok nitong oportunidad. Sinabi ng boss na kailangan niya lang na ilagay ang lahat ng pera niya upang mas malaki ang makukuha nilang panalo mula sa mga big-time na sugarol. Kinagabihan ay pinag-iisip ang mabuti ni Acheng ang gagawin habang nasa harapan niya ang passbook nila ni Hao-ting. Maya-maya lang ay dumating si Hao-ting. Pinapili siya ni Acheng ng gusto niyang pwesto ng shop na nasa bungad.
Sinabi niyang may makukuha siyang retirement pay mula sa pinasukan niya. Kapag naging stable na ang negosyo nila matapos ang ilang buwan ay magpapakasal sila. Sumunod na gabi, pinuntahan ni Acheng ang sikretong pasugalan sa loob ng isang malaking restaurant, dala-dala ang lahat ng pera nila ni Houting. Samantalang si Houting naman ay pinuntahan ng opisina kung saan irereserba na niya ang pwesto para sa tea shop nila. Doon sila magkikita ni Acheng upang magbayad ng deposit. Balik sa pasugalan, kampante si Acheng na lalago ang pera nila dahil nananalo sa sugal ang boss niya. Maya-maya lang ay biglang may dumating na mga holdapper na nakamaskara. Nagmadaling lumabas si Madam Chai, samantalang si Acheng naman ay nilabanan ang mga holdapper. Habang nakikipambuno siya sa ibang holdapper ay nililimas naman ng iba ang pera na dala ng mga sugarol, kasama doon ang lahat ng perang dala niya. Di nagtagal ay natanggal ang maskara ng isang holdapper at nakilala niya ito. Doon niya nalaman na pakana iyon ng boss niya. Nahampas siya sa likod bago tumakas ang lahat ng holdapper na tauhan ni Madam Chai na dati niyang mga kasamahan. Balik kay Houting, sobrang kahihiyan ang inabot niya sa opisina dahil hindi dumating si Acheng hanggang sa magsarado ito. Pag-uwi ni Houting ay nakita niya ang sugatang si Acheng sa labas ng isang tindahan na umiinom ng mag-isa. Agad niyang tinanong ang asawa kung saan nagpunta at bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag sa cellphone. Hindi tuloy nila nakuha ang shop na uupahan sana nila. Tahimik lang si Acheng at hindi alam kung paano magpapaliwanag. Di nagtagal ay umamin siya na natalo ang lahat ng pera nila sa sugalan kahit paninakaw ito ng mga sindikato. Mahirap man tanggapin, sinabi ni Houting na kalimutan nila ang nangyari at pag-usapan na lang ito pagdating sa bahay. Niyaya niya ang asawa na umuwi ngunit sa sobrang hiya ay minaliit ni Acheng ang sarili sa harap ni Houting. Sinabi niyang masamang tao siya at siraulo lang ang babaeng papatol sa kanya. Lumabas ang pagiging sanggano niya at sadyang gustong ilayo ang sarili sa asawa sa pagsasabing wala siyang planong pakasalan siya. Nasampal siya ni Houting at nagsabi itong wag na siyang magpapakita sa kanya. Naglakad siya pa uwi na humahagulgol. Samantalang si Acheng naman ay galit na galit sa mundo dahil sa maling desisyon niya at panlolokong ginawa ni Madam Chai. Dahil nakakabulahaw na siya sa paligid, di nagtagal ay dumating ang mga pulis upang patigilin siya. Nilabanan niya ang mga pulis hanggang sa mabugbog niya ang isa sa tindi ng galit niya. Dahil sa ginawa niya ay nakulong siya sa kasong violent assault. Makalipas ang 6 na buwan, nabigyan siya ng parol kaya nakalabas siya ng kulungan. Dumiretso siya sa kaibigang pulis at tinanong dito kung nasaan si Madam Chai. Pinuntahan niya ang election headquarters ni Madam Chai na tumatakbong konsehala. Nakiusap siya sa dating boss na ibalik ang perang ninakaw nila dahil hindi sa kanya ang perang iyon. Imbis na ibalik ang pera niya ay tinrato siyang isang pulubi at tinapunan ng pagkain. Samantala, hindi siya nagpapakita sa asawa at minanmanan lang ang mga kilos nito. Madalas ay nakakaranas siya ng pagkahilo at pagdurugo ng ilong. Kinabukasan ay binalikan niya ang headquarter ni Madam Chai at winasak ito. Kinulatan niya rin ang kanang kamay nito na may kayabangan. Nagwika ang dating boss na sobra na ang ginagawa niya. Nagbanta si Acheng na pasasabugin ang buong silid kung hindi ibabalik ni Madam Chai ang lahat ng perang ninakaw sa kanya. Bumalik ang eksena kung saan nasa bilangguan si Acheng nang tumumba siya at magdugo ang kanyang ilong habang nag-eehersisyo. Sinabi ng doktor na may malaki siyang aneurysm kaya madalas nagdurugo ang kanyang ilong. Dahil sa malalang sakit ay pinalaya siya ng mas maaga sa kulungan upang gugulin niya ang mga natitira niya pang mga araw kasama ang kanyang pamilya. Dahil sa sitwasyon niya ay nagmakaawa siya kay Madam Chai na ibalik na ang pera at kailangan niya itong ibalik sa tunay na nagmamay-ari nito. Sumunod na eksena ay dala na ni Acheng ang pera at gusto niyang ibalik ito sa asawa. Sinabi ni Houting na hindi niya kailangan ng pera niya. Nang pigilan niyang makaalis ang asawa ay sinampal siya nito kaya nakaramdam siya ng matinding pagkahilo hanggang sa napayakap siya. Nagmakaawa siya na bumalik na si Houting sa kanya. Masakit man kay Houting ay pinanindigan niya ang paghihiwalay nila. Samantala, natagpuan ni Acheng ang ama sa istasyon ng pulisya dahil nag-uulyanin na ito. Maya-maya lang ay dumating ang kapatid at hipag niya upang sunduin ang ama. Pagdating sa bahay ay pinagbintangan siya ng kapatid na tumakas sa kulungan. Nagalit si Acheng sa kapatid dahil pinagtatrabaho niya ang ama nila kahit pa may dimensya ito. Ibinalik sa kanya ng kapatid ang sisi kung bakit nagkadimensya ang ama nila kaya nagpambuno silang magkapatid.
Sa huli ay naintindihan ni Acheng na ang ginagawa ng kapatid niya ay para sa kapakanan ng ama nila. Kinabukasan ay inabot ng kanyang pamangkin ang pera na palihim na pinabibigay ng kanyang kapatid. Patuloy niya pa ring inaalam kung nasa mabuting kalagayan ang kanyang asawa. Minsan ay nakita niyang niyaya ito ng isang lalaki na mag-dinner at manood ng sine. Nagseselos man, masaya siyang makita na masaya si Hao Ting sa piling ng iba. Nang lumuwag ang kalooban niya ay pinili na niyang lumayo. Habang naglalakad palayo ay sumuka siya ng dugo at napahiga sa kalsada sa tindi ng kanyang pagkahilo. Nang magkamalay siya ay nalaman niyang nasa ospital na siya. Nalaman niyang si Hao Ting ang nagdala sa kanya sa ospital at kasalukuyan nitong inaasikaso ang medical bills niya. Pagbalik ni Hao Ting sa silid niya ay hindi na siya inabutan nito. Nagsabi ang nurse na nagtanong si Acheng kung saan ang pinakamalapit na terminal ng bus patungong probinsya. Nagmadaling habulin ni Hao Ting si Acheng sa terminal ng bus. Sa puntong ito ay nalaman na ni Hao Ting sa kaibigan ni Acheng ang buong pangyayari kung bakit nakulong si Acheng at kung bakit siya pinalaya ng mas maaga. Nakonsensya siya nang malaman niyang mali ang mga iniisip niya sa asawa habang dumadanas ito ng hirap dahil sa malalang sakit niya. Sa terminal ng bus ay patuloy na hinanap ni Hao Ting si Acheng. Sa kabutihang palad ay inabutan niya ito. Masaya si Acheng na masilayan muli ang taong pinakamamahal niya. Hinagkan siya ng mahigpit ni Hao Ting na pinagsisihan ang mga panahon na tinalikuran siya. Kinabukasan, di magawang maahitan siya ng kapatid nang malaman nitong may taning na ang buhay niya kaya si Hao Ting na lang ang nag-ahit sa kanya. Ninanamnam ni Acheng ang mga huling araw niya sa piling ng kanyang asawa. Magkasama silang lagi sa pagpapagamot sa ospital. Siya na ngayon ang binabasahan ng comics tulad ng ginawa niya sa ama ni Hao Ting noong buhay pa ito. Sinabi ni Acheng na sa unang beses na nakita niya si Hao Ting ay nagkagusto na siya sa kanya kahit pamatore siya. Habang inihahanda ni Hao Ting ang paboritong steamed pork ni Acheng ay napansin niyang hindi na gumagalaw ito. Naalala niya ang mga pangako ng asawa na magpapakasal sila upang ipakita sa yumaong ama niya na may nag-aalaga na sa kanya. Nang banggitin ni Hao Ting ang salitang I love you ay tuluyan nang namaalam si Acheng sa kanya. Sa burol ni Acheng ay naalala ng ama niya ang mga sinabi niya. Naipakikilala niya ang babaeng mahal niya. Mabuting anak ito dahil siya ang nag-alaga sa yumaong ama niya. Hindi niya nagawang aminin kay Hao Ting ang sakit niya dahil ayaw niyang maging pabigat. Nagbilin siya sa ama na maging ama siya ni Hao Ting kapag wala na siya. Samantala, dumating ang pinadala ni Acheng para sa kapatid na barbero. Napagtanto ng kapatid niya na kahit madalas silang mag-away noon ay nanatili pa rin ang pagiging mabuting kapatid niya sa kanya. Lumipat ang eksena kay Hao Ting na nakasabay ang ama ni Acheng sa bus. Kahit may demensya ay nandoon pa rin ang pagiging ama niya kay Hao Ting at Acheng. Tinanong ng ama kung nasaan si Acheng. Sumagot si Hao Ting na babalik si Acheng sa lalong madaling panahon. Malungkot siyang nakaupo sa bus habang naaalala niya ang lubos na pagmamahal na inilaan sa kanya ni Acheng na hinding-hindi mapapantayan ng sinuman.